From D to D. Opo, pinalandscape ko na yung puntod ni Kuya. Baka kasi bigla siya magpakita sa akin kasi pinapabayaan ko yung puntod niya. Kilala ko pa naman niya, matampuhin niya. At least kapag undas, kahit buong pamilya namin ay kasyang-kasya na dito. Hindi ko nga in-expect na ganito kaganda yung landscape ni Kuya. Kaya nakikiusap ako na pakiingatan to. Kasi sa totoo lang, masakit na talaga sa bulsa. At eto nga, nandito na kami sa sementeryo at napakainit. Pero dahil ready ako, nagdala ako ng payong, no? Alam niyo naman, takot na akong mangiti. At nabigla ako, dumating na yung pinakustomize namin na lapida. Aminin niyo, ang gwapo ng kuya ko. Naalala ko nung bata ko, ang dami pumupunta sa bahay namin kasi ang dami nagkakagusto kay kuya. Tapos kapag may nagbibigay ng chocolate sa kanya, ako din kumakain. At sakto, dumating na yung mga magla-landscape sa puntod ni kuya. Mapapansin niyo talaga yung puntod ni kuya, parang kalbo. Ang gaganda pa naman ng puntod ng katabi namin, baka magdampo sa akin si kuya. Hindi nga ako mapakali, kaya pinakialaman ko na naman yung trabaho nila. Pero in fairness, ganun palang ginagawa ko, pagod na agad ako. Nabigla din ako sa mga trabahador dito kasi meron silang sariling payo. Kasi yung init talaga ngayon, sobrang sakit sa balat. Ang dami nagsasabi, bakit hindi daw bahay yung binili ko kay kuya? Eh kasi naman wala na akong budget pang bili. Pero kung ililibre mo naman, bakit hindi, no? Yung reason lang naman, bakit ko to binili, para magkasya na kami dito kapag undas. At syempre, magagamit din to in the future. Pero sana wag muna ngayon kasi hindi pa ako ready. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi ko alam kung sino may balat sa puwet, pero may natapakan akong tae. Aray ko! Ang dami na rin nagtatanong kung ano bang nangyari kay kuya. Basta ang masasabi ko, kapag meron kayong mabigat na dinadala, huwag nyo sarilihin. Kumbaga, huwag kayong mahiyang mag-open ng saloobin nyo. Lagi ko nga sinasabi sa inyo na be kind to everyone. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya kapag inaway nyo ako, si kuya ko ang makakalaban nyo. Siguro yung pagsa-sideline ko dito, meron na akong discount. Alam nyo naman ako, walang katapusang gastos. Sa mga nagsasabi dyan na mayaman ako, hindi ako mayaman. Isipin nyo, 2020 pa lang content creator na tayo. Magaling din kasi talaga akong humawak ng pera, kaya marami din tayong naipon. Sabi ko naman sa inyo, hindi talaga ako maluhong tao. Nanghihinayang din kasi ako sa mga mamahalin na gamit. Pinayagan nga kami maglagay ng plants dito, basta siguradong nakapasok. Medyo shy type nga ako dito kasi parang kami lang yung gagawa ng ganito. Kaya sana matuwa talaga yung kuya ko, no? Kaya salamat sa Lettuce Garden kasi napagbigyan nila tayo dito. Opo, sila din ang gumawa ng landscape ko sa bahay. Pinapantay na nga yung lupa dito para makapaglagay na kami ng grass. Opo, naglagay din kami ng pebbles dito sa paso. Kagabi pa nga ako nagwo-worry kasi baka bigla tong manakaw. Eh kasi naman yung dating solar light na binili ko kay kuya nawala. Kapag hindi ko talaga napigilan, magpapalagay ako ng 10 CCTV dito. Kaso naalala ko, ubos na pala yung kwarta natin pambili. Kapag merong kumuha nito, hindi na talaga yayaman, no? Sakto na wala na yung araw, kaya sana wag namang umulan. Kapag kasi pumupunta ako dito, lagi na lang umuulan. Yung napili ko pala, yung Bermuda grass. Mas matibay daw to at mabilis tumubo. At kaya niya titiisin yung araw. Hindi ko nga alam kung tama ba yung paglalagay ko nito. Baka magtaka na lang ako, biglang matuyo tong mga grass na to dahil sa akin. Siguro kakantahan at sasayawan ko na lang sila. Para lang sa'yo, ang damo-damo ko. Huy, itigil mo yan. At unti-unti ko na nga nakikita yung ganda ng landscape ni kuya. At dahil ready ako, bumili din ako sa online shop. Bumili nga ako ng solar light para kapag gabi may ilaw dito. At sana wag nyo na itong kunin kasi nakakamahala. Na para pa nagkaroon ako ng sariling garden dito, no? Ako kasi yung tao na ayoko nang pwede lang. Gusto ko yung okay na okay talaga sa akin. Naalala ko tuloy nung estudyante ako, sobrang competitive ko na tao. Lagi ko nga inaako yung pagiging leader kasi gusto ko laging perfect yung projects namin. Kaya kung kagrupo kita, napakaswerte mo. Pero kapag exam, hindi nyo ako malalapitan kasi hindi ako nagpapakopya. Buti na lang talaga nakilala nyo na akong from this to this. Sabi ni kuya, kailangan daw tong diligan ng 3 times a day. Para hindi daw mamatay yung mga damo natin. Kaya naman umorder din ako ng halo-halo para sa mga trabador natin. Kung kaya ko lang akuin lahat ng trabaho nila, baka ginawa ko na. Huy, napaka-plastic. Di pagdidilig nga sa bahay, hindi ko na magawa sa sobrang busy. Naglagay na nga din kami ng pebbles dito para hindi magkalat yung halaman at saka lupa. Umaambon na nga dito pero tinutuloy pa rin nila kuya. Basta wag nila ako sisihin kapag sila'y nagkasakit, no? Nung una nga, hindi ko ma-imagine kung saan nila ilalagay tong paso. In fairness, bumagay naman pala siya. Iniisip ko tuloy kung puntod ba yung pinagawa ko o garden. Kasi first time ko makakita ng ganito kagandang puntod. Naglagay din pala ako ng solar na flower. Ewan ko na lang talaga kung maliligaw pa yung mga buwisita na pupunta dito. Grabe, sobrang bilis ng pangyayari. Parang kailan lang inilipat lang namin
At sana talaga masaya si kuya sa regalo ko. Grabe, wala talaga akong masabi kundi napakaganda. Parang ako. Huy, ang feeling. Kaya naman sinundo na namin sina Papa para mapakita naman sa kanila. At natuwa din sila sa naging itsura ng puntod ni kuya. Ayun lang.